Ilang kilometro na lang sila mula sa barko nung lumapit sa kanya ang kapitan ng bangka. Ano ang plano mo, Teniente? Tanong ng kapitan sa kanya. Kailangan maunahan natin sila sa destinasyon nila. Sagot ni Alona sa kanya. Magandang ideya yan. Nakahanda ka na ba? Oo, we have to be ahead of them. At doon nyo kibaba sa dadaanan nila. Sagot ni Alona. Wow, pinag-isipan mo talaga to ha? Na-impress ang kapitan sa plano niya. Oo, isa tong infiltration tactic na natutunan ko sa kanya. So, ibig sabihin, kailangan natin mauna sa kanila. Oo, bababa ako sa pathway nila. Sa ganung paraan, hindi ako maghahabol sa kanila, kundi maghihintay na lang ako sa pagdaan nila. Sagot ni Alona at tinesting niya na ang oxygen tank niya. Parang nakakatakot ata ang gagawin mo. Hindi ka ba natatakot na matamaan sa propeller niya? Tanong ng kapitan. Yun na nga ang maganda eh. Nakangiting sagot naman ni Alona na nagulat ang kapitan sa inasal niya. Okay. Ikaw ang masusunod, Teniente. Sagot na lang ng kapitan at bumalik na siya sa pwesto niya. Nagsisimula ng pumatak ang ulan. Malapit na tayo. Maghanda ka na. Saad ng kapitan sa kanya. Understood. Sagot naman ni Alona at hinanda niya na ang kanyang mga gamit. Nag-final check pa siya sa kanyang gear. I have to do this. Saad niya sa kanyang sarili. Teniente, tinawag siya ng kapitan kaya lumapit siya sa mesa nito. Ito ang daanan nila. Sa areang to ka namin ibababa. Saktong-sakto yan sa pathway nila. Saad ng kapitan sa kanya. Good. Ilang minutes na lang bago natin marating yan. Kailangan nating dumaan dito. Turo ng kapitan sa mapa. Parang ang layo ata ng dadaanan natin. Hindi tayo pwedeng dumaan sa regular pass dahil makikita nila tayo sa radar nila. Oo nga pala. Sagot ni Alona. Kaya kailangan nating dumaan dito para maunahan natin sila. Sagot ng kapitan sa kanya. Kamusta ang current dyan? Tanong niya. Sa ganitong oras, hindi masyadong rapid ng current. Pero dahil sa masamang panahon, baka magbago ito. Balita ng kapitan sa kanya. Magaling naman akong lumangoy, kaya kakayanin ko yan. Sagot ni Alona na natawa na lang ang kapitan sa sinabi niya. Sir, umalis na po ang pangalawang helicopter sa tower. Balita ng piloto kay Eduardo. Magaling. Ano, malapit na ba tayo? 1 hour pa po, sir. At may bad news po. Kasi may paparating po na unos sa lugar. Balita ng piloto sa kanya. Hindi naman masama. Tanong ni Mario. Ayon sa weather forecast, ulan at malakas na hangin ang paparating sa lugar. Balita ng piloto sa kanila. Hindi naman tayo babagsak niyan. Tanong ni Rico, isa sa tauhan ni Eduardo. Huwag kayong mag-alala. 15 years veteran ako. Kaya walang problema sa akin ng ganyang kalaking unos. Pagmamayabang ng piloto. Siguraduhin mo lang na hindi tayo babagsak. Saad ni Mario sa kanya. Tiwala lang sa akin. Sagot naman ng piloto. Nanatawa lang si Rico habang nakahawak naman sa gilid si Mario. Huwag kayong mag-alala. Hindi dito magtatapos ang buhay natin. Saad naman ni Eduardo. Tama ka, sir. Saad naman ni Rico. At kinasan ni Eduardo ang baril niya. Pero ang buhay ni Rosana, lalong-lalo na si Rudy, matatapos na sa gabing ito. Natutuwang saad niya. Napangiti naman ang kanyang mga tauhan, maliban kay Mario, dahil kinakabahan na ito dahil sa lakas ng hangin.
Unang nagpaalam si Julie na babalik na siya sa cabin niya dahil kumirot daw ang sugat niya. Samahan na kita, saad ni Jared, kaya pinatid ko ang paa niya na tumawa naman siya. Ikaw talaga? Mahinang saad ko sa kanya. Sira ka talaga. Saad niya nang dumaan siya sa gilid ko. At lumabas na sila ni Julie sa mess hall. Ano Ken, tatawagan mo ba si Sofia? Tanong ni Jaisal sa akin na namula ko bigla at nahiya. Ay sus! Saan niya na natawa na lang sila sa akin. Tatawagan ko siya pero mahina ang signal eh. Isa pa, masama ang panahon. Rason ko. Nagpapalusot pa to. Natatawang saad ni Jaisal na niyuko ko na lang ang ulo ko. Tumunog ang telepono sa mess hall, kaya sinagot naman to ni Mang Dino. At napatigil kami sa ginagawa namin habang nakatingin kami sa kanya. Okay, naintindihan ko. Sige, ipapaabot ko kay boss. Sagot ni Mang Dino at binaba niya na ang telepono. Ano yun, Dino? Tanong ni Rosana. Binalita lang po ng kapitan na nagsisimula ng lumakas ang hangin. Alright, sagot ni Rosana at tumayo siya. Guys, I suggest na pagkatapos niyong kumain, bumalik na kayo sa cabin niyo. Anunsyo ni Rosana sa amin. Alright, sagot ni Daddy na tumango naman si Mami. Aida, tawag ni Lolo kay Lola. Huhugasan ko lang yung mga plato tapos susunod na ako. Sagot niya kay Lolo Rudy. Ken, pumasok ka na sa cabin mo pagkatapos mong kumain. Saad ni Daddy sa akin nung tumayo sila ni Mami dahil umuuga na rin ang barko. Hold me, saad ni Mami nung muntik na siyang matumba. I got you. Sagot naman ni Daddy na napansin ko namang napatingin sa kanila si Rosana. We'll go ahead, saad ni Mami at umalis na sila ni Daddy. Nakita kong tumayo si Hepe at lumapit siya sa akin. Inspector, pwede ba kitang makausap ng tayo lang? Tanong niya, kaya napatingin ako kay Lolo at sa kanya. Sige po. Sige, hihintayin kita sa labas. Sagot ni Hepe at lumabas na siya ng mess hall. Ken, tawag ni Lolo sa akin. Okay lang ako, Lo. Don't worry about me. Sabay tingin ko kay Lola Aida. Sige, Kenneth. Saad naman ni Lola sa akin. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Saad ni Lolo. Sige po, Lo. Sagot ko naman sa kanya. At lumabas na ako ng mess hall. Nakita ko naghihintay na sa akin si Hepe. Tara sa cabin ko. Yaya niya sa akin. Kaya sumunod ako sa kanya, papunta sa cabin niya. Halika sa loob. Yaya niya sa akin. At pumasok na ako. Sabay sara niya ng pinto. At nilak niya ito. Hepe, ano po bang pag-uusapan natin dito? May ikukwento ako sa'yo. At gusto ko, walang ibang makakaalam sa sasabihin ko sa'yo ngayon. Opo, Hepe. Maupo ka. Saad niya. Kaya umupo ako sa silya na malapit lang sa kama. At umupo naman siya sa kama kaharap ako. Ano po yung ikukwento niyo sa akin? At bakit parang confidential ito? Ngumiti siya at tumingin sa pinto. Bakit po? Shh! Tumahimik ka muna. Gusto ko lang makasiguro na walang nakikinig sa atin. Saad nito. At tumayo siya. Tinikit niya ang tenga niya sa pinto na para bang nakikinig siya sa labas. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kama at umupo. Ngayon, ang ikukwento ko sa iyo ay ang tungkol sa operasyon na sinalihan ko noon. Matagal na to
At gusto kong walang ibang makakaalam nito, kahit sino sa pamilya mo o sa mga taong nasa paligid mo. Naintindihan mo, Inspector? Opo, Hepe. Taong 1985. Tenyente pa lang ako noon nung nakatanggap kami ng operation order mula sa nakakataas sa amin tungkol sa pagsugpo ng mga smugglers at gun runners dito sa bansa. Panimula niya. Matagal na namin minamanmanan ng grupo ni Putol ni Hepe na para bang nag-iingat siya sa sasabihin niya. Ni Eduardo. Patuloy niya, sabay ngiti niya sa akin. Alam ko ang tungkol sa operasyon nila dahil ako mismo ang lead investigator sa kaso at ako ang piniling mag-lead ng operation since ako ang nakakaalam sa buong operasyon nila. Patuloy nito. Handpick lang ang mga pulis na sumama sa operasyon namin dahil nakatimbre kami tungkol sa payroll ng sindikato. Kaya konti lang kami sa grupo. Wala pang 20 ang nasa task force namin. Mahirap dahil malaki ang sindikatong haharapin namin. Pero anong magagawa namin? Kahit alam namin ang tungkol sa payroll nila, wala kaming magagawa dahil wala kaming sapat na ebidensya laban sa kanila. Ang operasyon na ginawa namin ay ang pagpigil ng smuggling shipment na nanggagaling sa Malaysia. Malaki ang shipment na ito, kaya nag-iingat din silang hindi mahuli. Kaya lahat binabayaran nila para lang makapasok ito. Pero lingid sa kaalaman nila, may impormante kami sa loob ng grupo nila na nagpapadala ng regular update sa amin. Kaya nung gabing nahuli namin ang shipment nila, nakuha din namin ang kanang kamay ni Eduardo. Si Bobby. Kwento niya na nakita kong napangiti si Hepe. Tapos po, sa task force namin, Inspector, meron kaming magaling na investigador. At kilala siya sa pagiging matigas at agresibo pagdating sa larangan ng putol niya, sabay tingin niya sa akin. Torture? Tanong ko. Natumango siya. Napag-alaman namin na may ibang paggagamitan pala ang barel na ipinupuslit nila dito sa bansa. Ano po? Tanong ko. Ito ang gusto kong ipangako mo sa akin, Inspector. Na wag mong ipagsasabi sa iba. Saad nito na nakita kong naging seryoso si Hepe. Opo, Hepe. Sagot ko sa kanya. Kaya ngumiti siya. May tinatagong proyekto si Eduardo. Isang proyekto na kahit sa tanang buhay ko, hindi ko maisip na pwede niyang gawin yun. Anong proyekto po? Pinangalanan niya tong Project Lalabay. Project Lalabay? Takang tanong ko. Oo, as the name suggested, isang proyekto na involve ang mga kabataan dito. Paano naging involve ang mga kabataan? Iniinsayo nila ang mga bata para matuto kung paano humawak ng baril, gumamit ng patalim, at kung paano pumatay gamit ang mga kamay nila. Basically, isang proyekto para gumawa ng batang sundalo para sa kanya. What? Gulat kong saad at hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ganyan din ang reaksyon ko nung narinig ko ang tungkol sa proyektong yan. Nung una ayaw naming maniwala dahil sino ba naman ang makakapag-isip ng ganyan. Pero nung ipinakita sa amin ni Bobby ang lugar at ang namamalakad nito, hindi na kami nagdadalawang isip pa. Kwento niya sa akin. Ang tindi pala ng kapatid niyo? Saad ko na napangiti si Hepe. Matalino ang kapatid ko, Inspector. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung nakaisip siya ng ganong proyekto.
Sagot nito na parang natutuwa pa siya sa kapatid niya. So ano pong ginawa niyo? Nag-surveillance muna kami. Inalam muna namin ang takbo ng operasyon sa lugar at ang araw-araw na takbo ng facility nila. Pero ang lahat ng ito ay hindi sapat dahil wala kaming taong makakapasok sa loob. Sobrang higpit ng security nila. Kaya ang alam lang namin ang pumapasok at ang lumalabas sa compound. Pero pagdating sa loob, wala talaga. Kwento niya. Binalikan namin si Bobby na nasa kustodiya na namin. At inalam namin ang tungkol sa facility na tinuro niya sa amin. At doon namin napag-alaman na pati pala siya walang alam sa anumang nangyayari sa loob dahil pili lang ang taong nilalagay ni Eduardo doon. Kwento niya sa akin. Pero kanang kamay siya ng kapatid niyo, Hepe. Paano wala siyang alam sa loob? Yun ang dahilan, Inspector. Dahil kanang kamay siya ni Eduardo. At alam niya na si Bobby ang unang hahablutin namin pagdating sa impormasyon sa mga illegal na operasyon. Sagot ni Hepe. Matalino nga talaga siya. Saad ko na napailing na lang si Hepe. Wala kaming ibang choice kundi ang maghintay. Pero nakakuha kami ng break. Nung may namataan kaming isang tao, maliban sa mga tauhan ni Eduardo, ang kakaiba sa kanila. Kakaiba? Paano naging kakaiba siya? Katulad ng sinabi ko, araw-araw naming minamanmanan ang facility, kaya alam namin kung sino pumapasok at lumalabas sa lugar. At ang araw na yon, ang hinihintay namin para makakuha ng lead sa loob. Ano po yun? Nung ipinakita sa amin ang surveillance team ang taong ito, hindi kami naniniwala. Dahil baka naligaw lang siya o may tinanong lang. Pero nung sumunod na araw, hindi na kami nagdadalawang isip pa na sangkot nga siya sa operasyon nila. Kwento niya sa akin. Ano pong ginawa niyo? Ang ginawa namin, sinundan namin siya mula sa facility hanggang sa destinasyon niya at doon kami nagulat. Pagputol niya. Bakit po? Ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Dahil yung lugar na inuuwian niya ay isang kumbento. Kumbento? Gulat kong tanong. Oo, isa siyang Madre Inspector. Sagot ni Hepe sa akin na napasandan na lang ako sa upuan. Naglagay kami ng surveillance team para manmanan siya at nalaman namin kung sino ito. Sino po siya? Biglang nalungkot ang mukha ni Hepe. Si Rose. Rose? Gulat kong saan at tumango si Hepe. Noong una hindi ko siya nakilala dahil wala akong alam sa pagkatao niya. Pero nung hinalungkat na namin ang pagkatao niya, dun ko nalaman na anak pala siya ni Ramon at ni Ednalyn, ang matalik naming kaibigan ni Lolo Rudy mo. Noon pa pala involved na ang magkapatid sa sindikato. Saad ko. Ayoko mang maniwala pero yun ang sinasabi ng investigation team namin. Siya si Rose Dominguez, anak ni Ramon at ni Ednalyn Dominguez. Saad ni Hepe sa akin na nakita kong naluha siya. Okay lang ho ba kayo, Hepe? Huwag mo akong pansinin, Inspector. Saan niya at nagpahid siya ng luha. Nagpasyakon ako ng kakausap sa kanya since inaanak ko naman ang batang yun. Umayaw naman ng mga kasamahan ko. Dahil daw baka mabahira ng personal na bagay. Alam mo na, iniiwasan nila magkaroon ng conflict of interest. Pero inassure ko sa kanila na hindi mangyayari yun dahil una, pulis ako at batas ang uunahin ko bago ang personal na bagay. Saad niya. Kaya pumayag na rin sila at hinayaan nila ako nalapitan si Rose. Nung una, hindi ko na muna sinabi sa kanya ang totoong pakay ko. Nagpakilala na muna ako sa kanya na kaibigan ng magulang niya at bilang ninang niya. Pero nung tumagal na,
Napapansin niya na ang pakay ko dahil hindi bobo ang batang yun. Kwento ni Hepe. Dumaan sa away at sigawan ng tagpo naming dalawa hanggang sa dumating kami sa punto na nagkakaintindihan na kami dahil dinaan ko na siya sa moralidad at sa posisyon niya sa simbahan at sa profession niya. Napangiti bigla si Hepe. Alam kong low blow yun pero wala na akong ibang maisipang paraan. Hanggang sa napapayag ko na siya kaya nagkaroon na kami ng insider sa loob ng facility na yun. Ito ang sinabi niya. Galing sa kumbento nila ang mga batang ginamit ni Eduardo. Sa lahat ng namamahala doon, siya lang ang nag-iisang umayaw sa gusto ni Eduardo. Wala rin siyang nagawa kahit ayaw man niya dahil ito na rin ang kagustuhan ng namamahala doon dahil sa perang ipinapasok na Eduardo sa kumbento. Lahat ng pangangailangan nila at lahat ng kung anong gusto ng mga pari at madre ibinibigay ni Eduardo. Kaya madali niyang napasagot ang mga ito. Pero pagdating kay Rose, dumaan muna siya sa sermon bago niya to napapayag. At may isang kondisyon siyang ibinibigay ni Eduardo. Ano po yun? May access siya sa mga bata at kahit anumang oras, pwede niya tong dalawin. Sagot ni Hepe sa akin. Kaya pala pumupunta siya sa facility na yun. Oo, tama ka. Sagot ni Hepe. Gusto na rin ni Rose na matapos ang proyektong yun dahil natatakot na siya sa kalusugan at kapakanan ng mga bata. Kaya pumayag siyang maging mole. Kwento ni Hepe. Nung unay kabado pa siya, pero dahil sa mga bata, nilakasan niya ang loob niya. At doon ay nakakuha kami ng buong detalyeng impormasyon tungkol sa facility. Pati na ang mga litrato ng mga bata at ang lugar na ginagalawan nila. Ilang buwan din ang dumaan sa patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa amin si Rose. Pero natigil lang ng sandali ang operasyon namin dahil sa nangyaring EDSA Revolution. Kwento niya. Lahat kami tinawag dahil sa pangyayaring yun, kaya naiwan na muna namin ang surveillance namin. Pero pagkatapos noon, bumalik kami. At may mga bagong impormasyong inihanda si Rose sa amin. Taon din ang dumaan at nagiging frustrated na si Rose dahil sa bagal nga daw namin gumalaw. Kaya pinaliwanag ko sa kanya kung gaano kasensitibo ang operasyon na ito dahil sa mga maruming pulis sa paligid namin. Biglang yumuko ang ulo ni Hepe at pinagsama niya ang dalawang kamay niya sa hita na para nagdarasal siya. Ano po yun, Hepe? Wala, nalungkot lang ako. Bakit po? Pagkatapos kasi ng huling pagkikita namin ni Rose, sinabi niya kung hindi kami kikilos, baka siya na raw ang kikilos para maputol na ang proyektong yun. Kaya naalarma kaming lahat at hindi na din namin siya pwedeng kunin sa kumbento dahil baka maalarma din ang grupo ni Eduardo. Kaya hindi namin alam ang gagawin namin. Dahil sa maliit lang ang lugar na pwede naming galawin na hindi namin maalarma ang grupo ni Eduardo. So wala kayong ginawa? Tanong ko sa kanya na umiling siya. Nung una wala, pero may nagbigay sa amin ng dahilan para kumilos. At ano po yun? Hindi namin inaasahan ang pangyayaring yun at ni isa sa amin walang nakakaalam na mangyayari yun. Ano po yun, Hepe? Napatay ni Karen si Rose. Naluluhang saad ni Hepe sa akin. Oh God, ibig niyong sabihin yung gulat kong saad na tumango si Hepe. Oo, yung gabing muntik ring mapatay ni Karen ang dati mo. Mabuti na lang dumating ang mami mo dahil kung hindi, siguro wala na siya ngayon. Saad ni Hepe na muli akong napasandal sa upuan ko at napatingin sa kisame. Si Daddy. Tama, yun ang iniiwasan nilang ikwento sa amin na nalaman ko din nung nasa high school na ako. Ang gabing iniligtas ni Daddy ang mga kasamahan niya sa trabaho. Naikulong si Aldwin at ang papa ni Ednalyn na si Alex. Saad ko. Papa ni Ednalyn?
Tanong ni Hepe. Nagkaroon po kasi ng anak si Alex at si Karen. At yun po ay si Ednaline. Ikinagulat ni Hepe ang sagot ko. May anak si Karen? Hindi niyo po alam? Walang sinabi si Rose sa akin. Hindi ko alam na may anak pala si Karen. Saad ni Hepe. Sabay tayo niya at pumunta sa kabilang side ng kama. Yun po ang iniligtas nila Mami at Rosana 5 years ago. Alam kong sila yun. Pero ang hindi ko alam ang tungkol sa anak ni Karen. Itinago po ni Daddy ang tungkol kay Ednaline. Dahil natatakot po siya sa kapakanan niya. Nalaman ko lang ang tungkol sa kanya nung natapos ng pangyayaring yun 5 years ago. Saad ko kay Hepe. Humarap sa akin si Hepe at lumapit siya sa akin. Nasaan si Ednaline ngayon? Yun ang hindi ko po alam. Kasama po siya ni Rosana sa Italy. Pero ang lokasyon po niya dito, yun po ay hindi ko alam. Sagot ko sa kanya. Huwag niyo pong sabihin kahit kanino ang tungkol kay Ednaline, Hepe. Dahil nangako po ako na hindi ko po ipagsasabi kahit kanino. Inspector, saad ni Hepe. Sorry, yung sa inyo po, hindi ko po talaga ipagsasabi kahit kanino. Saad ko sa kanya na tinignan niya ako ng masama. Promise, saad ko na napailing na lang si Hepe. Nga po pala Hepe, ano yun? Ano pong nangyari sa mga batang nasa proyektong yun? Naging maayos ang buhay nila nung nailigtas namin sila. Yung iba naging professionals na ngayon, habang yung iba naman ay nakatira na sa labas ng bansa. Pinaampon namin sila sa mga taong alam namin na alagaan sila ng maayos. Pero po ano? Nababahala ako dahil sa listahan na ibinigay ni Rose sa amin. May 3 bata ang wala sa facility na yun. May 3 missing sa listahan? Oo, hinanap namin sila sa buong facility, pati na sa kumbentong pinanggalingan nila. Pero wala sila doon. Paano po yun? Nilagay na lang naming missing at ibinigay ang task na yun sa DSWD para sila na ang maghanap sa 3 batang nawawala. Ay, nakakagaan din ang loob na sinabi ko sa iyo to, Inspector. Bakit niyo ba sinabi to sa akin, Hepe? Dahil alam kong mapagkakatiwalaan kita. Saad niya, sabay ngiti nito. Salamat sa pakikinig, Inspector. Saad ni Hepe sa akin. Walang anuman po yun, Hepe. Sagot ko sa kanya. At nagpaalam na ako na lalabas na sa cabin niya. Hinatid niya ako sa pinto. Teka, may nakalimutan pala ako. Ano po yun, Hepe? Hanggang sa dekada ang lumipas, naging hepe na ako ng PNP. At sa unang pagsisilbi ko bilang hepe ng Station 9 ng Pasay Police District, may mga balita akong natanggap. Ano pong balita? May mga sunod-sunod na patayan sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Pasay, kundi sa buong rehiyon ng NCR. Nung una tingin ko random killings lang ito, dahil wala ngang connection ng mga taong napatay. Pero po ano, nung sinuri namin ito ng maayos, napag-alaman namin na may koneksyon nga ang mga taong napatay. Ano po ang connections nila? Mga dating miyembro sila sa grupo ni Eduardo, ang mga taong nasa likod sa facility sa dati niyang proyekto. Nagulat ako sa sinabi niya. Lahat sila napatay? Gulat kong tanong. Oo. Pero ang nakakabahala, hindi kung bakit sila pinatay, kung paano sila pinatay. Ha? Bakit? Paano po ba sila pinatay? Hindi ordinaryo ang pagkapatay nila, Inspector. Dahil kung ordinaryong tao lang, magiging messy ito. Pero po ano? Pero tingin ko, professional ang tumira sa kanila. Halatang dumaan sa pagsasanay ang taong pumatay sa kanila. Tingin mo, Hepe, naging seryoso ang mukha niya. Oo,
Yung tatlong nawala sa facility, sila ang gumawa nun. Yun ang hinala ko. Ibig niyo hong sabihin, buhay ang tatlo at nag-ooperate sila? Oo. May lead ba kayo sa tatlong yun? Nag-ooperate pa ba sila hanggang ngayon? Tanong ko sa kanya. So far after that year, nung napatay na ang buong miyembro na nagpapalakad sa facility na yon, tumigil na rin ang patayan. Pero naglaho na rin na parang bula ang tatlong yun. Nakakatakot. Saad ko sa kanya na nilagay niya ang kanang kamay niya sa balikat ko. Huwag kang mag-alala. Ang nangyaring yun, parang blessings in disguise. Dahil tingin ko, hustisya nila yun para sa mga kasamahan nila noon sa facility. Nasaan kaya sila ngayon? Tanong ko kay Hepe. Yun ang hindi ko alam, Inspector. Saad niya at inunlock niya na ang pinto. Project Lalabay. May resulta pala ang proyektong yun. Oo, at bumalik to sa kanila. Sagot ni Hepe sa akin. Alam kong babalik pa sila. Saad ko na napatigil si Hepe. Bakit mo nasabi yan, Inspector? Kung napatay nila ang miyembro, tingin mo hanggang dun lang ang balak nila? Tingin ko kay Hepe na napaisip siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba magiging buo ang hustisya nila kung makuha nila si Eduardo? Tanong ko na napatingin sa akin si Hepe. Tama ka. Tingin mo ano ang pangalan ng grupo nila ngayon na malaki na sila? Biro ko kay Hepe. Gospel. Sagot niya sa akin na napatigil ako. Gospel? Gulat kong tanong sa kanya. Ngumiti si Hepe at tinapik ako sa balikat. May iniiwan silang maliit na papel sa bibig ng mga taong napatay nila. At yun na nakasulat sa papel na yun. Gospel. Bakit gospel? Yun ang bagay na hindi ko alam, Inspector. Sagot ni Hepe sa akin. Siguro tribute nila yun kay Rose. Dahil siya ang naging nanay at umaruga sa kanila. Saad niya sa akin. Gospel. Mahinang saad ko nung papunta na ako sa cabin namin ni Jared. Hindi ako makapaniwala na may ganun palang nangyari noon. Nakakatakot isipin. Saad ko sa aking sarili. Napatigil ako sa pinto ng cabin ni Julie nung may narinig akong ingay sa loob. Alam ko na kung ano yan. Saad ko na lang sa sarili ko at dumiretso na ako sa cabin namin. Napatayo ang ulo ni Jared nung may narinig siyang ingay sa labas. Bakit? Tanong ni Julie. Wala, baka hangin lang siguro. Paano nagkahangin sa loob? Tanong ni Julie na tumawa lang ng mahina si Jared. Hinalikan muli ni Jared ang tiyan ni Julie na ngayon ay kahihiga lang at pinapanood ang binata sa ginagawa niya. Alam mo ba, namiss talaga kita. Saad ni Julie. Gumapang si Jared at dumapa sa ibabaw niya. Ako rin. At naghalikan silang dalawa. Namiss ko yung ginagawa mo sa akin dati. Mahinang saad ni Julie. Nangumiti naman si Jared. Talaga? Tumango si Julie. Para sa baby ko. Saad ni Jared at nagsimula na siyang humarap sa ibaba ni Julie. Ang bango. Saad ni Jared na napangiti si Julie. At sinunggaban niya na ito. Ginanahan ka na. Saad ni Jared nang tumigil siya sandali at tangulang ibinigay ni Julie at ang dalaga naman ang gumalaw. Para tong kumakain ng sorbetes, kaya napapapikit na lamang si Jared. Nang biglang may kumatok sa pinto, kaya napatigil si Julie sa ginagawa niya. Sino yan? Si Giselle. Titignan ko lang sana ang bandahe mo. Okay pa naman ang bandahe ko, Giselle. God damn it. Saad ni Jared. Dahil init na talaga siya
Kaya ang ginawa niya, umupo siya at hinila si Julie papatong sa kanya. "What are you doing?" Mahinang tanong ni Julie sa kanya. "I can't take it anymore." "Are you insane?" Gulat niyang tanong kay Jared. "Nasa labas ng pinto ang kapatid mo." "Shh!" Ang tanging sagot ni Jared sa kanya. Pilit niyang umalis kay Jared pero pinipigilan siya nito. "Init na ako sa'yo." Mahinang saad ni Jared sa kanya na napapikit na lamang si Julie nang binaba na siya ni Jared at naramdaman niyang may pumasok sa kanya. Napatili na lang siya habang nakangiting nakatingin sa kanya si Jared. "Namiss mo to, di ba?" Mahinang tanong ni Jared sa kanya na sinampal niya to ng mahina sa muka. "Julie?" Tawag ni Jaisal sa labas ng pinto. Sandali lang. Mamaya na lang siguro." Sagot ni Julie. "Okay ba?" Tanong ni Jared sa kanya. "Idiot. You are such an idiot." Mahinang sagot niya kay Jared. Binibilisan na ni Jared na napapatakip na lang siya para hindi siya gumawa ng ingay at para hindi siya marinig ni Jaisal. "Julie, it has been a half day. Kailangan kong tingnan ang sugat mo." Sagot ni Jaisal sa labas. Okay. Just a minute, please." Sagot ni Julie sa kanya na natawa na lang ng mahina si Jared. "God, stop!" Saad niya kay Jared. "What are you doing?" Mahinang tanong niya. "Paliligayahin kita, of course." Sagot ni Jared hanggang sa maabot na nila ang sukdulan. "Idiot." Hingal na saad ni Julie sa kanya na natawa lang ng mahina si Jared. Umupo si Julie at hinanap ang pang-ibaba niya. Nasa sahig. Saad ni Jared. Kaya naman tumayo si Julie. At kinuha niya ito nung mahanap niya at sinuot niya ito. "Magbihis ka na." Saad niya kay Jared na ngayon hinahabol pa ang hininga niya. "Bubuksan ko na ang pinto." Saad ni Julie nang biglang bumangon si Jared at nagmamadali itong kinuha ang damit niya. "Teka lang, huy!" Saad niya kay Julie na tumawa lang ang nobya niya. At binuksan na ni Julie ang lock at doon na kinuha ni Jared ang mga damit niya at tumakbo na siya sa banyo. Nakapang-ibaba lang si Julie nung binuksan niya ang pinto. "Oh!" Napatingin lang si Julie sa kanya nung nakita siya nito. "Sorry." "It's okay." Sagot ni Jaisal. Nakita ni Jaisal na may pula sa bandahin ni Julie. "What did you do?" Oh God, hintayin kita sa infirmary." "Alright." Sagot ni Julie at sinara niya na ang pinto nung umalis na si Jaisal. Sakto namang lumabas sa banyo si Jared. "Wala na siya?" "Yep." Pagkasagot ni Julie, napangiti si Jared. "Well then." Saad niya sa nobya niya na tumingin si Julie sa bandahin niya sa balikat. "Yeah, why not? Round 2. Sagot ni Julie at natutuwa siyang lumapit sa nobya niya. Samantala, "Teniente, malapit na tayo sa drop zone." Balita ng kapitan sa kanya. "Good, nakahanda na rin ako." Sagot ni Alona sa kanya. "Kapitan," tawag ng first mate niya. "Ano yun?" "Nakikita ko na po ang target." "Alona," tawag ng kapitan ng bangka sa kanya. "Yan na ba sila?" "Oo, kaya maghanda ka na dahil ibababa ka na namin." "Roger," sagot ni Alona at nilagay niya na sa likuran niya ang oxygen tank sa tulong na rin ng mga tauhan ng bangka. "Ready, Teniente?" Tanong ng tauhan sa kanya. "Ready," sagot naman nito. Tinalian siya ng lubid sa bewang niya at dahan-dahan na rin siyang bumaba sa tubig. Nagbigay siya ng okay sign sa tauhan ng kapitan
at nagpalutang-lutang na siya sa dagat. At nung nagbigay siya ng okay sign, binitawan na siya ng tauhan ng kapitan at pinaluwagan na nila ang lubid habang hila-hila siya nito palapit sa drop zone niya. "Kapitan, may tawag kayo sa radyo." "Bantayan niyo ng mabuti si Teniente," utos niya. "Sige po, Kap. Akin ang radyo," saad niya sa kanyang tauhan at binigyan na sa kanya ang radyo. "This is Captain Hilario Caspar of Marina. Who am I speaking to, over?" tanong ng kapitan sa radyo. "This is First Mate Luisito Darius of MV Mariposa. Please be advised that you are crossing our pathway. Please acknowledge, over." Sagot ng first mate ng barko ni Rosana. "Acknowledge that, First Mate. We are heading back to our port. And this is the fastest way we can reach, over." Sagot ng kapitan sa kanya. "Acknowledge that, Captain. But do be advised to be ahead of us by 1 nautical mile to avoid collision, over." Payo ng first mate sa kanya. "Roger that, over." Sagot ng kapitan. Lumingon ng kapitan sa mga tauhan niya at nagbigay ng okay sign ng navigator niya. Agad niyang binigyan ng okay signal ang tauhan niyang nakahawak sa lubid ni Alona. Sinignalan nila si Alona. At nung nagbigay na siya ng okay sign, binitaw na ng tauhan ng kapitan ng lubid. At doon na nagpalutang-lutang ng sandali si Alona bago siya lumubog sa tubig para hindi siya matangay sa malakas na alon. "I apologize, First Mate. We are going as fast as we could. Sorry for the inconvenient, over." Saad ng kapitan. "No worries, Captain. Please send our regards to your crew and safe journey to port, over." Sagot ng first mate sa kanya. 10-4, ang sagot ng kapitan. "Mag-ingat ka, Alona," saad niya sa kanyang sarili. Lumubog na sa ilalim ng dagat si Alona at agad niyang hinila ang lubid na tinali sa bewang niya. Naghihintay na lang siya sa pagdaan ng mariposa sa ibabaw niya. Tumingin siya sa kanyang orasan. Nabilang na nila ang oras ng pagdaan nito. 20 minutes, saad niya sa kanyang sarili. Hinanda na niya ang grappling gun para gamitin niya sa pag-akyat sa barko. Umikot siya ng 90 degrees para humarap sa barko. At habang naghihintay siya, naaalala niya ang training niya noon. Pero bigla na lang siyang natuuhan nung biglang nakakita siya ng ilaw sa malayo. Ang bilis ng takbo nila, saad niya. Kaya agad siyang umangat pataas. At nung nasa ibabaw na siya, nakita niyang malapit ang barko sa kanya. "Oh God, ang bilis ng takbo nila," saad niya sa kanyang sarili. Agad siyang nag-dive pa ilalim at hinanda ang grappling gun. Nakita niya nang dumaan sa ibabaw niya ang barko, kaya lumangoy siya pakaliwa para makalayo sa motor nito. At nung umangat siya, nakita niyang dumaan nito. Saktong walang nagbabantay sa labas. Kaya ginamit niya ang grappling gun at isang hila lang niya, kumapit agad ang hook sa railing ng first desk. At nung nireverse niya na ang grappling gun, nahila siya nito at kumapit siya ng mabuti nung umangat na siya sa gilid ng barko. Mahina ang pag-akyat dahil sa oxygen tank sa likuran niya. Wala siyang choice dahil dumudulas na rin kasi ang kamay niya sa grappling gun. Kaya tinanggal niya na ang oxygen tank niya at nahulog na ito sa dagat. Bumilis ang kanyang pag-angat at wala pang 1 minuto, narating niya na ang first deck ng barko. Hindi muna siya gumalaw dahil baka may tao sa paligid. Inangat niya ang kanyang sarili. Sumilip muna siya. At nung wala siyang nakitang tao, agad na siyang umakyat at yumuko, sabay kuha ng baril niya. "Good," saad niya. At dahan-dahan na siyang pumunta sa pinto. Nakiramdam muna siya bago niya ito binuksan. Dumikit siya sa pader ng barko. Tumitingin-tingin sa likod at sa harapan at nag-iingat siya na huwag mag-ingay. Wala atang tao, saad niya sa kanyang sarili. At napahinto siya nung may narinig siyang mga yapak sa unahan. Napamura na lang siya at nagmamadaling naghanap ng lugar na matataguan. "Yun," saad niya
Nung nakita niya ang pinto malapit lang sa kanya, agad siyang kumilos at nagmamadali siyang binuksan nito na hindi niya natinigdan pa kung may tao ba o wala sa loob. At agad niyang sinara ang pinto pagkapasok niya. Alona. Narinig niyang tawag ng taong nasa likuran niya at paglingon niya, nagulat na lang siya sa kanyang nakita. Oh God! Ang tangi na sambit niya nang magkaharap silang dalawa ni Ken. Lalapitan ko na sana siya pero tinutok niya sa akin ang baril niya. Huwag kang kumilos, saad ni Alona sa akin. Umupo ka. Utos nito, kaya umupo ako sa kama. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nadinikit niya ang tenga niya sa pinto at humarap siya sa akin. Nasaan si Hepe? Nasa cabin niya. Teka, paano mo nalaman kung nasan kami? Dalhin mo ako sa kanya. Dali. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na tong ituloy. Saad ko sa kanya. Huwag nang maraming sinasabi pa, Barbie. Dalhin mo ko kay Hepe. Utos niya sa akin. Tumayo ako at humakbang naman siya palayo sa akin. Hindi ko alam kung paano mo kami natunton, Alona. Tumahimik ka, Barbie. Dalhin mo ko kay Hepe. Now! Sigaw niya bigla. Okay. Sagot ko naman at binuksan ko na ang pinto. Naramdaman ko ang dulo ng baril niya sa batok ko. Huwag kang maingay, saad niya sa akin nung naglakad na kami papunta sa cabin ni Hepe. Dumating na kami sa cabin ni Hepe. Nagdarasal ako nang wala makakita sa amin. Dahil sigurado akong gulo ang mangyayari. Hepe, Hepe, tawag ko habang kinakatok ko ang pinto niya. Narinig ko ang lock sa pinto at bumukas ito. Bakit? Anong kailangan mo, Hindi na natuloy pa ni Hepe ang sasabihin niya dahil tinulak na ako ni Alona papasok sa loob. Nakita kong nagulat si Hepe nung makita niya si Alona at mabilis nitong sinara ang pinto ng cabin. Lumuhod kayong dalawa, utos nito sa amin. Kaya wala kaming nagawa ni Hepe kundi ang sundin siya. Alona, paano mo kami natuntun dito? Tanong ni Hepe sa kanya. Wala na tayong oras pa, Minerva. Minerva? Takang tanong ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hepe. Kailangan nating makaalis dito ngayon din. Sagot ni Alona. Bakit? Tanong ko. Bakit ka nandito, Alona? Tanong naman ni Hepe sa kanya. Sabi nang wala na tayong oras. Kailangan na nating makaalis sa barkong to. Ngayon din. Saad ni Alona na tila nagmamadali siya. Alona, shut up! Sigaw niya sa amin. I'm here to rescue you, Minerva. Kaya sumama ka na sa akin. Saad niya kay Hepe. Bakit? Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Hepe sa kanya. Alam na ni Eduardo kung nasaan ka. Sagot ni Alona na nagulat kaming dalawa ni Hepe. Paano niya nalaman? At paano mo din nalaman kung nasaan ako? Kinuha ko ang GPS location sa cellphone ni Barbie. Ni Inspector. Sagot niya kay Hepe. Yun lang at nahanap mo na kami? Si Eduardo, paano niya ako nahanap? May GPS tracking siya sa'yo. GPS tracking? Takang tanong ko. Oo, sa balikat mo, Hepe. May GPS tracking chip ka sa loob ng sugat mo. Sagot ni Alona na ikinagulat ni Hepe. Kaya we need to go now. Saad naman ni Alona kay Hepe. Samantala, Sir, 20 minutes na lang po at makikita na natin ang barkong hinahanap natin. Balita ng piloto kay Eduardo. Good. Sagot naman ni Eduardo. Yung pangalawang chopper. Sir, an hour and a half pa po ang distance nila kaysa sa atin. Kaya walang problema po. Makakarating din sila in time ng celebration natin. Sagot ng piloto. Kung may matitira pa para sa kanila, sagot ni Rico.
Maghanda na kayo at malapit na nating marating ang barko ni Rosana. Utos ni Eduardo. Kaya agad na silang kumilos. Maliban kay Mario. Natakot pa tong nakahawak sa seatbelt niya. Akin ka ngayon, Rosana. Akin ka. Saan ni Eduardo? Hi mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Nico Pahila. Hello rin kay Roldan Kaisip. Kay Reynaldo Jr. Yuki. Hello rin kay RG Laskit. Kay Alberto Ido. Hello rin kay Hernando Cabinting na nagpapa-shoutout pa mula Cavite. Hello rin sa'yo, Chris Jim Heretes. Kay Mr. John Boy. Shoutout din kay Sonny Mosquera. Kay Malmonte. Hello rin kay Melchor Duayaw na nakikinig pa sa atin mula Mariveles, Bataan. Hello rin kay Francis Pilapil na nakikinig pa sa atin from Binangonan, Rizal. Hello rin kay ML Lang Malakas na nagpapa-shoutout pa sa atin mula Quezon Province. Shoutout din kay Carmela Dima na nakikinig pa sa atin mula Saudi Arabia na laging nakikinig at nakaabang sa next episode natin. Hello rin kay Marifeco Dizal, kay Oragon TV. Shoutout din kay Rudranat Sarkar. Hello rin sa'yo, Jordan TV, kay Nonoy Nelski, kay Arises Pinola, at shoutout din kay Frank P. Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo na rin po kung tagsaan po kayo para alam po natin kung saan maabot ang ating videos. Thank you mga loves ko. Bye! Hello mga loves ko. May hihingin lang ako na favor sa inyo. Paki-subscribe naman ang backup channel natin na Miss Amorosa. May bago po tayong stories dito. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!